advice, ang payo ng katabi ko ngayon na si Ate Francisca. Base sa narinig natin kaninang liham, Ate Francisca. So ano po ang pwede nating maipayo dito kay Lady Gaga sa kanyang problema ngayon? So, yun pong problema ni Lady Gaga, ayon po sa aking narinig, sa tema po nung kanya sulat is parang inaabuso siya ng amo. Hindi po ba? So, at saka isa pa po doon, hindi sinunod yung sweldo na dapat na pasahuran dito sa, yung patakaran dito sa Japan na minimum wage na 20,000 yen. 200,000 yen. Which is, ang sinunod po sa kanya is yung sweldo niya sa Malaysia. Na which is napakaliit po ng sweldo sa Malaysia at napakamura ang bilihin doon, pero dito po sa Japan is mahal. So, ang tanong ko po, ako naman po ang magtatanong, is kung ikaw po ba, Lady Gaga, is meron kayong agreement ng employer mo nang bago kayo pumunta dito sa Japan, na ang ipapasahod sa iyo is yung katulad din ng sahod mo sa Malaysia. So ngayon, kung meron kayong agreement na ganon, is wala po kaming maipapayong marami dahil po kayo mismo ang nagkasundo na employer mo. Pero kung wala kayong pinirmahan na agreement na ganon ang pasahuran na gagawin sa iyo dito sa Japan, is yun po is pwede po tayo sigurong lumapit sa labor office para po mabigyan ka ng advice kung ano po ang dapat gawin para naman madagdagan na yung sweldo mo na it's just nakakarampot nga. So yun po ang, kasi di naman tayo pwede magpayo dahil nga hindi nga natin alam kung ano ba talaga, kung may agreement ba sila nung amo niya o wala. Pero kung wala po, is why don't you try, Miss Lady Gaga, na magtanong po sa labor office, kasi sila po talaga ang nakakaalam kung ano ang nararapat na ipayo sa inyo ng amo mo. So yun lang po ang masasabi ko sa problema ng ating kababayan na si Lady Gaga. Ayan, atin pong napakinggan ang payo ng ating katabi dito ngayon, ang presidente ng Jane. Maraming salamat po sa iyong payo, Ate Francisca, and sana, Lady Gaga, yung payo ni Ate Francisca ay nagbigay liwanag sa iyong problema. Ano po? And ayan po, ang sa akin lang naman po ang pwede kong maibigay na payo sa iyo. Ayan po, makinig ka po, ano? Ayan. Alam kong nakikinig ka ngayon, kaya makinig kang mabuti. So, and hopefully, sana itong may papayo natin sa iyo ay makakapagbigay linaw sa lahat ng iyong katanungan. Ayan. Maganda at hindi maganda, yan ang dalawang salita ang gagamitin ko payo para sa iyo. Bakit nga ba maganda at hindi maganda? Una, magandang kaganapan nangyari sa buhay mo ay dahil nakarating ka ng Malaysia hanggang Japan. Samantalang napakarami nating kababayan ang nagnanais umalis ng ating bansa upang katulad mo or katulad ko or katulad ng iba para makipagsapalaran sa ibang bansa upang palarin makapagtrabaho at kumita para lang maiahon sa hirap ang iniwang pamilya sa Pilipinas. Ayan. Ang pangalawa naman, ang mapait na katotohanan sa iyong nakuhang trabaho bilang kasambahay mula Malaysia hanggang Japan, kung saan pinagbatayan lamang ng iyong sahod sa Malaysia habang ikaw ay nasa Japan. Yes, yung kagaya ng mga kanina, no? Napakaliit nga ng sinasahod mo, at dahil sa mas mahal ang mga bilihin dito sa Japan kaysa sa Malaysia,
tiyak ko na halos walang matitira sa iyo. Kung sa bagay, kung sasabay ka pa sa luho ng mga Pilipinong matagal nang namumuhay dito sa Japan, aray ko po. Yes, totoo po yun. Yeah? Napakahirap din ang kalagayan mo dyan sa bahay ng amo mo, lalo na't ikaw ay dyan nakatira. Halos wala kang kamong pahinga. Kinuhang iyong passport para ikaw ay hindi makaalis sa kanila bilang katulong o kasambahay. Halos wala ka ng tulog sa kabila ng maliit na sahod at kaunting oras, at sa araw naman ng linggo na sabi mo nga ay day off mo, pero pinagluluto ka muna ng almusal at tanghalian bago ka umalis, at may curfew ka pa. Dapat bago mag alas 6 ay makabalik ka na or nakabalik ka na sa bahay. Pinagbabawalan ka pang makipag-usap at makihalubilo sa mga kapwa kababayan. Anak ko po, hirap naman ito. Bago ang payo ng ating mga caller, yan, pero napakinggan natin na si ate kanina, no? Ayan. Isa muna nating awitin para kay Lady Gaga. So, pakinggan natin mamaya kung sino ang pwedeng mag-ano sa atin. Kung hindi, mukha kasi mga busy po silang lahat. So, hopefully, but anyway, mukhang medyo busy pa sila. So, mangyari siguro, pag may time sila mamaya ay kukunin din natin ang kanilang opinion. So, anyway, ituloy ko na yung ko sa'yo. Yung aking advice sa'yo. Saludo ako sa'yo, Lady Gaga. Saludo ako sa tibay ng loob mo, sipag, tiyaga at prinsipyo mo sa buhay. Alam mo, madami na akong nakasalubong na kababayan na natin ang halos katulad ng kwento mo. Katulad ng sinabi ko, ang iba sa kanila ay pinalad na makakuha ng ibang amo habang matapos lumayas sa kanilang amo na nagdala sa kanila dito sa Japan. Subalit, marami din naman sa kanila ay minalas na nakakuha ng bagong amo kaya umuwi na lang sa ating bansa na hindi kausana. Minalas na hindi nakakuha ng amo kaya umuwi na lang. Yan, idudugtong ko pa ang kasabihang kapag may tiyaga, may nilaga. Yan ang aking payo sa iyo sa idinulog mong problema. Ayan, inaanyayahan ko po ang ating mga giliw na tagapakinig at tagapanood o sa sino man may suliranin o problema o anuman agam-agam sa buhay na sumulat sa atin upang kahit papaano po ay mabigyan natin ng tamang solusyon o payo mula sa ating mga tagapakinig o sa taong may kaugnayan sa problema. Ayan, ipadala po ang inyong liham sa ating tanggapan. Okay. Kay Ate Tina po, dito sa address na ito. Room 401 Maison, Nakameguro, 1-5-13, Kamemeguro, Meguro, Tokyo. Okay, ang postal code po natin is 1530051, or kaya sa aking Viber po, or sa aking FB po sa mga friends ko, or dili kaya dito sa Pinoy FM Radio Tokyo po. Ayan po, maraming salamat po at magandang gabi po muli. Okay,
Balikan po natin yung ating awitin. Pagkatapos ay try po natin na balikan yung ating caller kanina. Medyo maingay po kanina. So, ipagpaumanhin po ninyo. Thank you.